Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Inaasahang mas lalakas pa ang business ties ng Pilipinas at Brunei Darussalam mula sa nakatakdang partnership ng dalawang chambers of commerce ng dalawang bansa sa susunod na linggo. Sa isang panayam, sinabi ni Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI President Enonina Manguillo na nakadakdang selyohan ng kanilang grupo kasama ang Bruneian counterpart ang isang Memorandum of Understanding sa kalagitnaan ng official trip ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Brunei sa Mayo 28 hanggang 29. Anya, layon ng MOU na palakasin pa ang kanilang business-to-business partnership kasama ang National Chamber of Commerce and Industry ng Brunei na siya ring magiging susi sa mas pinatibay pang kooperasyon sa iba't ibang sektor ng dalawang bansa. Ito rin anya ay nakaangkla sa pagpapalakas pa ng trade and investment activities ng Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area o BIMP EAGA. Samantala, matapos naman ng MOU signing, plano rin ni Manguillo na imbitahan ang Brunei Chamber of Commerce sa paparating na Halal Forum sa Maynila ngayong taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, kapwa inanunsyo ng Pilipinas at Estados Unidos ang posibleng pagbibigay assistance ng Amerika sa feasibility study ng Luzon Economic Corridor. Sa sidelines ng ika-6 na Indo-Pacific Business Forum sa Taguig, sinabi ni Trade Secretary Alfredo Pascual na maaaring magbigay ng grant ang US Trade and Development Agency o USTDA para sa nasabing pag-aaral sa ilalim ng Partnership for Global Infrastructure and Investment ng G7 countries. Sinigundahan naman ito ni US Deputy Assistant at Senior Advisor for Energy and Investment Amos Hochstein at tiniyak ang kahandaan ng Estados Unidos para tulungan ang Pilipinas kung kinakailangan. Binanggit din ito ang magiging piece by piece ang feasibility study sa Luzon. Layo ng Luzon Economic Corridor ang pag-establisa ng connectivity sa pagitan ng economic hub sa Luzon, partikular ang Subic Bay, Clark, Manila at Batangas. Ayon kay Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go, mapabababa ng Luzon Economic Corridor ang gasto sa mga kalakal at mapadadali ang pagninegosyo sa bansa. Ginamit din ni Secretary Go ang Indo-Pacific Business Forum para i-promote ang Luzon Economic Corridor at hikayatin ng mga investor na ngayon na ang tamang panahon para sa pamumuhunan dito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagkasundo ang Pilipinas at Estados Unidos na palakasin ang kanilang civil nuclear partnership salig sa nauna ng naselyuhang 1-2-3 agreement. Sa sidelines ng Indo-Pacific Business Forum sa Taguig, lumagda ng dalawang Memorandum of Understanding o MOUs ang dalawang bansa para sa pagdevelop at pag-implementa ng isang komprehensibong civil nuclear energy policy sa Pilipinas at sa paglikha ng scholarships at academic exchanges na nakasentro sa civil nuclear at renewable energy. Matatandaan na Nobyembre ng 2023 nang lagdaan ng Maynila at Washington ang 1-2-3 agreement na nagpapahintulot sa Pilipinas na makapag-import ng nuclear technologies mula sa US sa mapayapang paggamit nito. Ang agreement ay kapaloob sa layon ng pamahalaan ng Pilipinas na mapalakas ang malinis at renewable na enerhiya sa bansa. Samantala, bukod sa MOUs, inanunsyo rin ng US ang pagkakapili sa Pilipinas bilang Southeast Asian headquarters nito para sa Civil Nuclear Working Group.
Ayon kay US State Department Assistant Secretary for Bureau of East Asian and Pacific Affairs Daniel Crittenbrink, ang nasabing headquarters ay magpapalalim pa sa commercial engagement sa pagitan ng US at Southeast Asian stakeholders. Sa pamamagitan din anya ng industry-led group, mapagkokonekta nito ang Pilipinas at US companies, makapagbibigay ng world-class technology solutions at best practices para mapabilis ang transition ng Pilipinas sa malinis at ligtas na nuclear energy. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Wing Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat.